Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang kahapon ay wala na. Ang kinabukasan ay wala pa. Ano ang pinakatotoo? Ano ang pinakamahalaga? Walang iba kung hindi ang ngayon. Be thankful for your present. Your present is God's gift to you. Kapag nabubuhay ka sa nakalipas, nagagalit ka. Kapag nabubuhay ka sa paparating, sa kinabukasan, mag-aalala ka. Pero saan ka nakaranas ng tunay na tuwa at galak? Walang iba kung hindi ngayon. God is present here now. Naway maramdaman mo, maranasan mo ang Diyos na nagpapalakas sa iyo. Pasalamatan natin ang mga biyaya at grasya na tinatanggap natin araw-araw galing sa Diyos. At hilingin natin na anumang masama na nangyari sa atin sa nakalipas, ay matuto tayong magpatawad, makalimot, at maalaala lang natin na tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan nagtanim tayo ng galit at hinanakit, sa mga pagkakataon na mas naniwala tayo sa ating mga takot at pag-aalala, magpakumbaba tayo muli, hilingin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob kaming tumatawag sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahin mong lubos ang iyong espiritu sa amin kumukupkop upang sa lupaing pinangako kami makapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, "Ako'y 120 taon na ngayon, at hindi na ako makagawa tulad ng dati. Bukod dito, sinabi sa akin ng Panginoon na hindi ninyo ako makakasama sa ibayo ng Hordan. Siya mismo ang mangunguna sa inyo sa pamamagitan ni Josue. Pupuksain ng Panginoon ang mga bansang daraanan ninyo upang mapasa inyo ang lupain nila, tulad ng ginawa niya sa mga haring Amoreo na sina Sehon at Og, at sa kani-kanilang kaharian. Sila'y ipabibihag niya sa inyo, at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Magpakatapang kayo. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ng Panginoon. Hindi niya kayo pababayaan. Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng kapulungan ng Israel, at sinabi ang ganito, "Magpakalakas ka at magpakatatag.
Pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa ating mga ninuno. Ang Panginoon ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya pababayaan. Kaya't huwag kang matatakot ni panghihinaan ng loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bayang hirang ng puon, Diyos ay laan sa kanyang lubos. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Ang ngalan ng puon ay aking pupurihin, at ang iyong itutugon, dakila ang Diyos namin. Siya ang bato, manlilikha, walang kapintasan, ang lahat niyang gawa. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong ninyo sa inyong ama at ilalahad sa inyo, gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan at pagbubukod-bukurin ang mga bayan, at nang itakda niya ang mga hangganan, nasa isip na niya ang Israel na kanyang bayan. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang, si Jacob na itinanging maging kanya lamang. Tanging ang puon ang pumatnubay at walang ibang Diyos na sa kanya'y umakay. Bayang hirang ng poong Diyos ay laan sa kanyang lubos. Alleluia, 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 alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin ninyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Na mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila. At sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino man nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. At ang sino man tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa mga maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga yon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na kumakain sa kaburulan upang hanapin ang naliligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa sa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit ang mapahamak ang isa sa mga maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat.
Meron pong isang kwento tungkol sa isang teacher. Isang araw, pumasok po siya sa kanyang klase at bago po niya inumpisahan ang kanyang klase, nag-joke muna siya. Pagkatapos po dineliver nitong teacher yung kanyang biro, tawanan yung mga bata. Enjoy na enjoy sila dun sa joke ng teacher. Pagkatapos po ng ilang saglit, inulit na naman ng teacher yung joke niya. The same joke. Meron pong tumawa, merong hindi. Pagkatapos po ng ilang minuto, inulit na naman ng guro yung parehas na joke. Ngayon, hindi na po tumawa yung mga bata. Tahimik na sila. Seryoso sila. And for the fourth time, nag-joke na naman yung teacher. Yung parehas na joke na sinabi niya, umpisa pa lang ng klase, inulit na naman niya. Ngayon po, hindi na tahimik ang mga bata. Bumubulong na sila. Nagrereklamo na sila. Nagagalit na sila. Ano ang sabi ng mga bata? Paulit-ulit, nakakasawa. Ano ba naman yan? At dito po, sinabi ng guro ang napakahalagang aral. Ang sabi niya, mga bata, hindi niyo ba napansin, pagdating sa mga lungkot natin, kahit na paulit-ulit nating binabalikan ang mga ito, hindi tayo nagsasawa. Pero pagdating sa mga nagbibigay ng tuwa sa atin, pagdating sa mga masayang karanasan, bakit tayo nating balikan? Pagdating sa mga masasakit na nakalipas, palagi nating inaalala, tinatandaan, iniiyakan. Pero pagdating sa mga mabubuting kwento, agad nagsasawa tayo. Ayaw nating pansinin, ayaw nating ulit-ulitin. Bakit nga ang mga bagay na nagpapasaya sa atin, ayaw nating pansinin, ayaw nating tandaan? Mga kapatid, ang sikreto ng masayang buhay ay ito. Kailangan natin palaging pansinin at tignan ang mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng tuwa, ng saya. Yan dapat ang ating araw-araw na inaalala. In order for you to be happy always, choose to look at what makes you happy. Amen? Please remove your eyes to those things that make you sad, sorrowful, and depressed. Amen? Mga kapatid, tandaan nyo, kung hindi nyo aalisin ang inyong mga lungkot, yan ay magiging pait ng inyong buhay. Ang matagal na lungkot na nananatili sa ating mga puso ay nagiging hinaki. At na nagiging sagabal, pader, para hindi tayo maging masaya, ay ang ating mga galit at hinanakit. Amen? Bitterness is the result of clinging to your sorrowful, sad, and painful past. Bitterness serves you no good. Masisira lang ang iyong araw, nasisira ang iyong kinabukasan dahil nananatili ang hinanakit sa puso mo. Kaya nga pinapaalala sa atin, napakaganda ng ating Panginoong Jesucristo. Habang daw may hinanakit tayo sa ating loob, hindi natin mararanasan ng langit, hindi tayo mapapabilang sa kanyang kaharian. Ano ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo? Kung hindi kayo magbabago at makakamuka ng mga maliliit na bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po bang ugali ng mga bata? Di ba? Palagi silang masayahin. Hindi nagtatanim ng galit ang mga bata. Makakalimutin sila sa mga negatibong karanasan. Ayaw nilang inaalala yung mga bagay na nakasakit sa kanila. Hindi po ba? Pansinin nyo kapag nag-away-away yung mga bata habang sila'y naglalaro. Kinabukasan lang, magbabati ng mga yan. Makikita mo, sama-sama na naman. Pero tayo mga matatanda, ang hilig nating nagtatanim ng sakit ng loob. Di po ba? Taon na ang nakalipas.
hanggang ngayon sariwa pa rin sa isip mo, sa puso mo. What have we become? What have you become? Are you becoming better or bitter? Sa unang pagbasa, nakakapagtaka po si Moises. Balikan niyo po yung habilin niya sa mga tao at kay Joshua. Pinapalakas niya ang loob nila. Diba? Dati si Moises, galit na galit sa kanila. Ang tigas kaya ng ulo nila. Dati pa nga, nagdadasal si Moises sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, patayin mo na ako. Ayaw ko na, sawa na ako dito sa mga taong ito. Pero bago man pumasok sa promised land ang bayan ng Diyos, inaralan ni Moises ang mga tao at ang kanilang bagong pinuno si Joshua. Ang sabi niya, lakasan niyo ang loob niyo. Maging matapang kayo. Ang Diyos ang nangunguna sa inyo. Hindi kayo papabayaan ng Panginoon. Huwag kayong matatakot. Diba sa sakit ng loob dati ni Moises, pwede naman niyang sabihin na, salamat sa Diyos, magkakahiwalay na tayo. Salamat sa Diyos, bahala na kayo. Pinagdarasal ko na sana mamatay kayo. Pero wala tayong narinig na ganong kasakit na pananalita galing kay Moises. Pagkatapos ng lahat ng sakit na loob na binigay nila kay Moises, wala siyang hinanakit sa mga tao. Napansin niyo? At yan ang kabanalan ni Moises. Marunong siyang magpatawad, marunong siyang magpakumbaba, at marunong siyang magpasalamat sa Diyos sa kung ano man ang binigay niya sa kanya. Isipin niyo po, pagkatapos na dumaan na maraming problema at pagsubok, hindi pinapasok si Moises sa promised land, pero hindi rin siya naghinanakit sa Diyos. Hindi makwenta si Moises, hindi niya sinabi na, Lord, halos mapatay na ako sa sakit ng ulo ng mga taong ito, pagkatapos wala akong gantimpala, hindi man ako makakapasok sa promised land. Wala tayong narinig na ganon kay Moises. Kasi walang galit sa puso niya, walang hinanakit sa loob niya. And even if Moses did not enter the promised land, the good news is God allowed Moses to enter into his kingdom because there was no bitterness in his heart. Opo, hindi man naranasan ni Moises makapasok sa pangakong lupain ng Diyos. Pero anong pinakamahalaga? Nakapasok naman siya, pinapasok naman siya ng Diyos sa langit. Di po ba? Kung ang susi ng langit ay kababaang loob, ang kandado naman ng langit ay kataasan ng loob. Kapatid, hindi ka makakapasok sa langit kung ikaw ay may hinanakit. Amen? If you also want to enter into God's kingdom, if you want to be the greatest in heaven, first, remove bitterness in your life. Mga kapatid, nakakatanda ang paghihinakit. Amen? Nakakapangit ang galit. At hindi ka magiging masaya habang meron kang tinatago na mabigat sa iyong loob. Lalong-lalo na po kayong mga magulang. Alisin niyo po yung hinanakit sa puso niyo. Dahil habang galit kayo, masasaktan niyo yung mga anak at apo niyo. Amen? Remember, the greatest bully of a child is an unhealed parent. Ang unang nakakasakit sa bata ay mismong magulang niya. Kapag yung magulang na yan ay may galit sa kanyang puso. Bakit minsan meron mga batang bully? Tignan niyo baka bully ang kanyang magulang. Di po ba? Pero ang batang masaya, galing yan sa mga mabubuting magulang. Kids who are not angry, kids who are happy, comes from parents who are good. Amen? Minsan, habang ako po ay nagmimisa dito sa isang sakop kong kapilya, habang ako po ay nag-homily, may isang maliit pong bata na lalaki, napakalikot, no? Takbo ng takbo. Nabigla po ako kasi yung lola niya, binatukan ba naman yung bata? Narinig ko po, talagang kumatok po, no? Sa ulo ng bata.
Ako po yung nasaktan para do sa bata. Hindi pa po nakontento yung lola, kinuha yung tsinelas, hinampas sa likod. Isipin niyo po, banal na misa, nandoon kami sa sakramento ng pagmamahal ni Jesus. Pagkatapos, mananakit ka. At yung sinasaktan mo, walang kalaban-laban, maliit na bata. Alam ko, gusto ng lola na disiplinahin yung bata. Pero yun ba ang tamang pagdidisiplina? Hindi ko po masisisi yung bata kung darating ang araw, hindi na po siya magsisimba. Bakit? Kasi habang naaalala niya, nung bata siya sa loob ng misa, doon siya sinaktan. May trauma siya. Babalik pa ba siya sa banal na misa? Di po ba? Hindi na. Pero ang tanong, bakit kaya ganun yung lola? Hindi malayo, baka ganyan din ang naranasan ng lola nung bata siya sa kanyang mga magulang. Amen? Bitterness and anger can be passed down. Bitterness and anger can be transmitted. Hindi lang po pera, lupa ang naipapamana nyo sa iyong mga pamilya. Ha? Pati ang hinanakit, pwede mong maipamana sa iyong pamilya. Ang dami pong mga magulang na ganyan. Tinuturuan yung kanilang mga anak. Sinasabi, yan anak, tito mo, sugapa yan, matakaw yan. Inagaw sa atin yung mana, yung lupa, tandaan mo yung titong mo yan. Ninasabi sa anak, nak, tita mo yan. Ayaw tayong pautangin kaya tayo naghihirap dahil sa kanya. My dear friends, teach your children to be grateful rather than resentful. Ituro nyo naman po sa mga bata, yung mga taong dapat nilang pasalamatan. Turo nyo naman po sa mga bata na maging mapagpasalamat sa Diyos. Amen? Maging mabuti kayong mga magulang dahil ang mabuting magulang napapabilang sa kaharian ng Diyos. Please understand that a good parent is a holy parent. And to be a good parent starts by healing yourself from your bitterness, from your resentment. Mahirap maging banal, kapatid, kapag meron kang hinanakit. Imbis na sayangin mo ang iyong lakas sa iyong galit, bakit hindi mo ubusin ang iyong oras at panahon sa pagmamahal at pasasalamat? Kasi hanggat may hinanakit ka sa iyong puso, tandaan niyo po, diyan pumapasok ang demonyo sa iyong buhay. Satan works through bitterness, but the Holy Spirit works through forgiveness. Kaya nga po, tingnan niyo ang ugali ng Diyos. Sabi ni Jesus, hahanapin daw yung nawawalang tupa. At kapag nakita na yung nawawala, tuwang-tuwa daw. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo naman hahanapin ang nawawala kung galit ka sa kanya. Hindi po ba? Kaya hinanap yung nawawala kasi marunong magpatawad yung nawalan. To forgive is a sign that the Holy Spirit is working in your life. Kapag hirap na hirap ka magpatawad sa iba, ibig sabihin, hindi banal na espiritu ang gumagana sa iyo, kundi ang masamang espiritu. Amen? When you do not forgive, you're inviting evil spirits into your life. Habang hindi ka nagpapatawad, tortured ka. Habang hindi ka nagpapatawad, pinapahirapan mong sarili mo, pinapahirapan mo ang pamilya mo. Yan ba talaga ang gusto mo? Mga kapatid, kung may hinanakit ka ngayon, maawa ka naman sa sarili mo at sa pamilya mo. Bitterness and resentment will never punish those who have hurt you. You are just punishing yourself with your bitterness. Akala mo ba kapag sumasakit ang loob mo, nasasaktan mo, nakakaganti ka dyan sa taong nakasakit sa iyo? Hindi. Isa lang naman talaga ang nasasaktan kapag meron kang sakit ng loob at hindi yan ang iyong kaaway. Ikaw mismo ang nahihirapan at nasasaktan. Walang taong gusto sa mapait. Hindi po ba? Kahit naman po ang Diyos, ayaw niya sa mga mapapait. Tignan niyo nga po yung itsura niyo mamaya sa salamin. Mapait na ba yung itsura mo? Ang gusto ng Diyos, kamukha na mga bata. At sino yung mga bata? Di sila mapait. Sila'y sweet. Amen? Please, turn your bitterness into sweetness. And how do you do that? Be humble,
Be forgiving, be grateful. Mga kapatid, kung mananatili kang mapait at may hinanakit, hindi ka mapapabilang sa karya ng Diyos at hindi ka makakatanggap ng grasya galing sa Panginoon. The quickest way to be included in God's kingdom, the fastest way for you to receive God's blessing is to remove your bitterness, humble yourself, and be ready to forgive always. Amen? Kaya nga po sa banal na misang ito, itong ating hinihiling sa Diyos. Sabihin natin sa panalangin, "Oh God, please help me to remove the bitterness from my heart. Send forth your Holy Spirit, the sweetness of your presence, so that by receiving your blessing, I may be a blessing to others." Amen. Tumayo po tayo, manalangin tayo sa Panginoon upang gawin niya tayong karapat-dapat na maging kanyang mga minamahal na anak. Ating sabihin, "Panginoon, dinggin mo kami." Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lider ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinahahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Pagkaloob mo sa amin ng kababaang loob ng isang bata sapagkat sa mga tulad nila ang kaharian ng langit. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang pinagmamagandang loob mong bigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang taong nilikha mo, pinangasiwaan sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot, na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo ang banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagkikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at matanghal sa amin ang luningning ng iyong katapatan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapag nagluluto po kayo, medyo mapait, paano nyo po re-remedyohan o aayusin yung luto nyo? Lalagyan ng konting asukal. Di po ba? Kaya nga, napakahirap alisin ng pait ng kalooban or bitterness. Kasi para mawala yan, kailangan dagdagan mo ng matamis ang iyong buhay. Ano po ang tamis ng ating buhay? Tuwa, pasasalamat, at pagpapakumbaba. So ask the Lord to bless you with this sweetness, and this sweet grace comes from God's Spirit. Kaya ngayon pong araw, maghanap naman kayo ng magpapangiti sa inyo. Maghanap kayo ng magbibigay sa inyo ng halakhak, ng tuwa. Maghanap naman kayo ng joke, makinig naman kayo ng nakakatuwa. Huwag na lang puro bad news. Huwag na lang puro away, politika. Share this good news. Mas maganda nga, share your joke sa social media. Be God's witness to other people. Marami ng bitter, huwag mo nang dadagdagan. Dahil lang mabuting balita, ang mga may matatamis na kalooban, kamukha ng mga bata, silang napapabilang sa karya ng Diyos. Bawal ang bitter sa langit. Harinawa, kayo'y magbago kamukha ng mga maliliit na bata para kayo ay maging blessing. Hindi lang sa inyong pamilya, kundi sa ibang tao. Lalong-lalo na itong kailangan ng ating mundo ngayon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.